Usually, I would like to inform the public, no, especially in Pasig City, regarding the case of Mayor Vico Soto, no, or Maria Regis Insulto. Ito'y mayroon na tayong OMB case number or docket number. No? Ito, mayroon ng docket number yung case na na-file natin. Administrative case, no? OMB administrative case number CE January 24, 004, no? Ito naman ang OMB case number, criminal case number CGEN 24001. So ibig sabihin may mga docket number na. So according to the Ombudsman, this is for evaluations, and anytime magpapalabas na sila ng resolutions, no? Baka Wednesday pupuntahan natin for update of this case na na-file natin. So I would like to inform naman sa mga troll ng nakita natin, may mga troll nagko-comment. Anyway, ang una-una, ayaw naman magpakilala ng isang kilala natin dyan na ang pagtutrol ay limang tao lang naman ang naggawa ng mga the same comment against the complainant. Anyway, ang sa akin na naman, I would like to inform, no, na ang ating pag-file, it's based on the evidence or based on the records, no? I am nothing personal to anybody, kahit sino ang mag-complain sa atin. We will file in accordance with the evidence, in accordance with law, no? So, hindi natin ito ipa-file kung wala naman tayong documents. So, na-file ito, it's because of documents, that the documents is the best evidence. So, nasa Ombudsman na, at I'm very happy to tell you na mayroon na talagang case number civil at criminal, no? So, hintayin natin yan. Yan ang dapat nating hintayin. Dahil mahaba ang proseso sa kaso, no? So, maybe yung mga troll or yung mga nagko-comment, dahil nakakilala na rin natin, yung isa nakiusap naman na wag na lang ibanggitin ang pangalan niya, pare, kasi nasa payroll siya, no? So yan, ibubuko natin, no? Nasa payroll ka pala. So limang tao lang yung gumagawa dyan. I don't mention the name kasi nahiya naman siya. In favor of Mayor Vico Soto? Yes, in favor talaga, na gumagawa sila ng mga comment against social media against sa mga nagko-complaint, no? Sa atin lang naman ay we will base on the records and documents and na-file itong case. Hindi ito kasi, pare, in my experience, hindi kasi ito aakyat, magdi-dismiss ang Ombudsman ng kaso sa 15 years ko na sa pag-file ng kaso. Kung walang docket number, i-dismiss na nila yan. Marami naman tayong na-file na kaso na madi-dismiss agad, right? Upright, no? Madi-dismiss sila with lack of evidences. Ito kasi umakyat, tsaka mayroon tayong tinatawag na case number or docket number sa court. So pag may docket number na, ibig sabihin magpa-process na yan o evaluation na yan. Then hihintayin na natin ang resolution. So kung sa resolution, may mga appeal pa yan, may motion for reconsideration, marami ng proseso niyan. So ibig sabihin, hintayin natin yung desisyon ng Ombudsman. Huwag muna tayong mag-comment ng mga kung ano-anong comment dyan sa nakikita natin. Dahil kung may mga interview naman tayo, it's because this is a public public figure, no? So as a public figure, kailangan talagang i-inform ang public sa mga nangyayari diyan, sa mga government officials, no? Wala tayong diyan, kung magpolitika man sila, nasa kanila na yan, but as far as the task force kasanak is concerned, pag may complaint, pag may reklamo, at may basis, entertainahin talaga natin yan. So, Sir John, ilang taon po ang pagkikipagpuno ninyo kung muna po sinampa yung kaso sa Ombudsman? Alin? Ang alin? Ilang taon po paghihintay ninyo dito sa kaso para
Anyway, mabilis nga eh. Ako nga, nagpapasalamat ngayon sa Ombudsman sa sobrang bilis ng kilos nila. March 18 natin na file, 2024, last month, more than 7 months I think, no? Wala pa. Ang bilis, may docket number agad, no? So, ibig sabihin, napakabilis ng, trabaho ng Office of the Ombudsman at in fact, mayroon na tayong mga preliminary, no? Or tinatawag clarificatory hearing. So umakyat na. Ang magandang pakiusap na lang sa mga troll or sa mga nagko-comment, hintayin natin kasi this is evidence. Hintayin natin ang tamang oras. Huwag muna tayo mag-comment or ano dyan kasi nasa court na ito or nasa ombudsman na. Meron ka pa bang panawagan, Sir John, doon sa mga kinasuhan mo? In fact, isa lang naman ang ating masasabi sa mga kinasuhan natin. 100 na kasi, naparami na, no? Tana. Hindi naman yan sa pag-file na election time or walang eleksyon, no? Kasi wala namang batas pare na nagsasabi na during election time, hindi tayo pwede mag-file ng kaso sa politiko. Kaya lang, siyempre, parang sabihin na natin na parang timing. Pero sa amin kasi, wala kaming timing. Ang sa amin, basta there is evidence or there is documents to prove that this government official is committed, allegedly committed, based on the documents, committed a violation, committed an administrative case or criminal, based on the evidence, I will go to, mag-file talaga tayo ng complaint. Hindi na natin, ba't hintayin pa natin yung next year kung meron namang dokumentong ibinigay sa atin? Ako'y nakikiusap. As long, halimbawa, may nag-file ng complaint or evidence sa opisina natin or sa ating personal, no? Pumunta ang isang complainant, may basihan siya. Hintayin ko pa ba next year after election to file? Because ang evidence is nandiyan na. Wala namang batas na ganun. Even before or after election or or during the time of campaign, pag may complaint, ipapasok talaga namin yan. Hindi naman talaga kami decide. It's up to the Office of the Ombudsman to decide. Not to sa aming wala naman kaming authority to decide. Kaya nga pino-forward sa opisina ng Ombudsman dahil silang may power and authority to decide kung may weight ang aming complaint. No. It's not only for Bicol. For any government official, this is only my reminder, no? That is not your kingdom. Hindi nyo naman karian yan. In fact, kayo'y public servant. Hindi naman kayo dapat magalit. Hindi naman kayo dapat mag-react dahil that is your duty to answer in any complaint, no? Yung iba, nagto-troll dyan, parang matalino pa sa kung magsalita. Ito kasi ebidensya ito. No? Sir John, nagbigay na po ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto kaugnay doon sa mga ginagawa po ninyong press conference at mga statement against Pasig. Siya po ay magkakaroon daw po ng isang State of the City address sa araw ng Lunes. Ito po ay mensahe niya para doon sa mga empleyado at sa lahat ng mga Pasigenyo. Ano po ba inaasahan ninyo sa mga sasabihin niya? Well, in fact, isang mayor, no? Kumbaga sa sa kanyang description niya, no? Or that is their duty, no? Na magsalita at magsagot sa mga allegation pa lang naman ito, no? Sasagutin niya at ang tao naman ay hindi naman yan mag-isip kung anong tama, no? Sila naman ang magde-decide yan, but as far as the evidence is concerned, hindi naman mapituan yung kaso natin sa mga kung ano man sasabihin ng ating butihing mayor, ano man sasabihin ng mga troll yan. Do you think it will affect to the complaint na na-file na natin? Hindi na ito mapiktuhan kasi ongoing na nga eh. So, nasa kanyang discretion yan kasi siya naman ang ama ng Pasig. Wala tayong mag-comment yan. So, makinig din tayo sa kanyang
kanyang salita. Based on the evidence. So, Oo. in behalf of the Task Force Kasanag po, 15 years na po kayo yata. Meron ba bang gustong sabihin na pampalakas ng loob doon sa mga members po at officers ng Task Force Kasanag kung saan napakalaki pong mga pader po ang binabangga ng TFK? Well, in fact, ito lang masasabi ko sa mga officers and members ng Task Force Kasanag at ito'y paulit-ulit nating sinasabi. No? Wala naman tayong talagang personal. No? Wala tayong personal dito. No? Wala tayong namin personal. As long there is a complaint or mere complaint that completed of documents, wala talaga tayong choice. No? Ikakaso natin. Ikakaso talaga natin, so walang personalan ito, no? At sa mga sa mga kinakasuhan naman natin, hindi pa naman yan masabing conviction. That is always yung tinatawag na alleged pa lang naman yan. Kaya ang may direct na magsalita diyan yung persons in authority or yung Office of the Ombudsman or Sandigan Bayan or any court, no? Sila naman ang may mag-decide kung itong ating complaint ay isang makatotohanan. So, papalo pa tayo sa due process, Sir Bernard.